Tinuro na namin dyan ang ekolohiya. So, triad, meron tayong dapat maging programa para sa water management coming from a triad Correct, methodology. Academe, Yeah. community, and government. And the government. Okay. Dapat may usapan yan eh. Yung tatlong yan eh. Napaka... Ibig sabihin, wala pa rin usapan? Naku, maraming dam na ginawa na walang clear, maliwanag na usapan between the communities Yeah. at saka yung ano. Parang mining. Oo. Sige na Gobyerno. sige kahit na. Sige na sige. Yeah. Dahil gawa ng pera. Yan ang mahirap. Oh, sige po. So, sa susunod na goal ng millennium, yung nakikita natin sa TV kanina, yung species, anong ibig sabihin yan? Species. Eh di yung kagubatan. Unang-una, halaman. No? Pinuprotektahan ang mga kulisap. Ang mga Naalala ko ibon. na front page, butiki natin. Na endangered species na daw yung butiki ng Pilipinas. Lalo na yung mga palaka, frogs, easily affected by acid rain. Maraming frogs. Kasi sira na yung habitat. Correct. Tinatamaan ng acid rain. CO2 release. Yan ang number one sa climate change. Oh, CO2. wow. Oh. Eh kung mawala yung mga frogs na yun, susunod tao na mawawala, right? Baka tamahan tayo ng ulan, masugatan tayo. Acid rain ang sumisira sa kanila. Oo. Eh dati nababasa ko yung acid rain, yung issue ng Amerika sa Canada, nandito na talaga pala din sa atin. Iyan, tama yan. Iyahabla na ng mga Canadians yung mga Amerikano. Ano na naman ang pwede nyo masabi sa solusyon ng usapin ng species? Triad na naman? Iyan, konektadong species sa kagubatan. Oh, anong- Pagkatapos, ang kagubatan naman, pagka ang mga bundok, walang kagubatan, ano yung maagas yung Eh lupa? di yung mudslides, Mudslide. natatabunan na yung mga kababayan natin dyan. Di ba yan ang issue sa Yeah. forest? Wala So, nang puno. Yeah, kita mo na kagad na interaction ng water, species, forest, soil, waste, yung ating basura, ang dapat lang talagang huli, climate eh. Okay. You see, yun ang huli. Medyo, siguro, dapat i-revise din natin itong pagkakayos May ng nasulat ba ang unit. Green Pens? Paano makatulong ang community through your networks dito sa usaping anim na to ng Millennium Goals na talagang tinutukoy ang usaping climate change? Ang media o ang pen, ang manunulat, yan ang weapon namin eh. Is mightier than the sword. Yeah. So, Ala malaki Jose may Rizal. tulong yan. Bakit kailangan natin ng Bonifacio Ayan. para ma-execute yung sinulat ni Jose Rizal na katulad ng grupo nyo? And then, ang importante talaga sa mga manunulat, isulat ang kalikasan. Kulang na kulang pa, katulad ng magbasa ka ng dyaryo, tignan mo ngayon kung ang espasyong kinakain ng tungkol sa Yung ano, kalikasan. yung Wala beauty, halos eh. yung mga beauty products, marami doon. Marami. Of course, sosyalan yan. Parang ang solusyon sa problema ng Pilipinas ay magpaganda ang mga babae at Katulad- lalaki at para politika. maging artista. At politika, professor. Oo, sumama sa politika, One oo. page, puro politika. Dalawa lang, beauty and politics. Oo. And we're okay. Yun ang sinasabi ng Green Pen. Kulang na kulang ang espasyo sa mga print media, even in broadcast, dito, TV. Ay, dito, radio. once a month, dito na kayo pirme. Kasi dapat talagang matuto na Salamat. tayo. Oh. Kasi naman, 30 years ka na, 3 dekada ka na sa struggle natin. Salamat. Ngayon lang maraming nagsasabi tungkol sa climate change, environment, na 30 years ka Oo. nang nandyan. Well, marami na kasi Di ako. natutuwa kang nagigising na tayo. Nung inimbita ako ni the late Dr. Isidro sa Mindanao State University, Magturo, 1963, paglipad namin ng night mercury na binayaran ko lang ng 65 pesos per flight from Manila to Iligan, kitang-kita ko na mga ilog, bumubuga na ng lupa. Naku, 30 years ago? 63. 63? Oh, bata Lalo pa na yung ako Cebu. noon. 11 Cebu years area. old. Oo. Pati ikaw siguro, that Nakita age. ko. You see? At nakita ko rin, Kung bumubuga na ng ganun yung ilog natin, ng anong binubuga niya? Mga dumi, mga basura? brown. Ay, Brown brown. discharge. 63, brown ng discharge. Oh, Ano correct. ngayon? Meron pa ba tubig ngayon? Baka wala na. Di ba yun ang issue? After a while, yung ilog, wala ng tubig. Well, Nag-dry up na. Ang lanaw nun, Minimina, naku, napakaraming lugar. Umikot ako from Iligan, nag-Alawi bus ako, inikot ko yung Mindanao. May ini-interview yung nanonood ako nitong isang Russian channel na may nagsabi tungkol sa climate change na kung hindi ka sosyalista, in other words, mga kababayan, kung ang utak mo at damdamin na hindi collective mag-isip, parang mahirap ayusin ang problema ng climate change. Kasi sa free market, sa capitalistang sistema,
individualism, kanya-kanyang galing, ganyan-galing Oo. kasikatan. Pero itong issue ng climate change ay napakalawak, napakalalim, tubig, forest, para ayusin niya ng isang gobyerno na iba-iba rin yung prioridad na agenda. So, ang challenge talaga daw, matuto ang humankind na mag-isip ng collective. Parang yung kooperatiba na pinopromote natin sa show na to, kasi kung hindi ka collective mag-isip, wala kang pakialam. O, di after a while, lubog na yung buong mundo. I mean, next 1,000 years, wala na tayo noon. But the point is, kailangan yung next generation natin ay magkaroon naman ng kaya-ayang paligid at ayusin itong naging suliranin na 63 pa pala ay brown na yung rivers. Well, kagabi nag-usap kami ni Joe Pabia, Executive Director ng Philippine Press Institute. Papunta siya ng Korea, Professor, at ipipresenta niya siguro yung Maguindanao Massacre at yung mga problema ng media na doon pa lang sa kanyang dyaryo, nasabi niya 77 journalists killed, yung issue niya ng Pebrero. Yeah. Kaya napaka-importante na ibalanse ng natin Yung usapin. usap- Sa tri-media. yung partnership between the co-ops at saka mga communities. Bibigyan natin ng green direction. Actually, wala ngang balanse kasi sa usaping ng radyo, TV kanina, ang issue ay yung pagtakbo ni Presidente Arroyo as a congresswoman ng Pampanga. Sabi ko sa taxi Kalimutan. driver, patayin yung radyo. Kasi ang point ko, one side ng buhay ng Pilipino yon. Itong sinasabi mo, hindi malamang nadidiscuss ng husto. So, hindi siya balanse, puro politika, walang environment.